Hello mga kapag-ibig, this is our second vlog. Good day po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa maayos po kayong kalagayan, ano man po ang inyong ginagawa sa oras na mapapanood nyo ang video na ito. So ngayon po ay may bago po tayong i-feature na pag-ibig of foreclosed property na open for bidding. So mas excited po ako na sa video na ito kasi open pa po ito for bidding ni pag-ibig of foreclosed. Ayan. So ito ay open for acceptance of bid offers from July 28, 2025 at property na open for bidding. Pipili po kami ng best pick po namin ng mga nasa list at amin po itong bibisitahin para sa inyo. So, para makita nyo po yung actual na itsura ng mga ito, kami din po ay kagaya nyo na naghahanap din ng mga posibleng matayaan sa bidding. So, nasa inyo na po kung ito po ay inyo pong magugustuhan or maghahanap na lang ng ibang mga nasa listahan pa. Ayan. So, marihing pinapaalala din po ni pag-ibig na walang sino man na lehitimong ahente na nagbibenta ng kanilang mga asset. Kasi, ito lamang po ay kanilang ino-offer sa kanilang official website, no? Yan lamang po yun. So, ayan. So, makikita po nyo na amin na tinatahak ang daan patungo sa bahay na aming nakikita. So, nasa palagay nyo ay may malaki na potential para tayaan sa bid. So, this is located nga po pala, no? Sa Caloocan City. Ayan. So, papunta po tayo sa Caloocan City kung saan, hahanapin po natin yung Tierra Nova Royal 3. So, dun po yung ating location na pupuntahan ngayon. So, ayan pinuntahan na po pala namin ito nung after na makalipas yung puro ulan. So, isang linggo na umuulan kasi dahil sa bagyong Krising at syempre bagyong Emong din. So, nung pumunta nga po pala kami sa lugar na to, medyo uminit na nung araw na yon. So, malalaman din kasi natin sa mga oras na mga may lugar na to, medyo ang isa ko lang na is kung usual na may pasok, medyo matraffic siya. So, medyo matraffic kasi ayan as you can see naman, medyo masikip kung meron po kayong time. Talagang marami po kayong mahahanap. Ayan. So, dito sa guard, pagpasok natin sa subdivision, syempre tatanong sila kung saan punta. Minsan may naghahanap ng ID. So, yan. Give lang po natin yung hinihingi ng bantay dun sa guardhouse nila. So, ayan, So, papunta po tayo dito. Hinahanap kasi natin yung Block 23, Lot 14, Phase 3, ni Tierra Nova Royal 3. So, ayan. So, etong lugar na to na ating pupuntahan ay maganda rin pala siya na bid offer. Bakit? Kasi this is unoccupied. So, meaning, to say, the itsura, yung sa labas, itsura ng bahay na ating pinuntahan. So, ayan siya. Dito yun sa mga kapitbahay. So, maayos na may mga kapitbahay dito. And, ang kagandahan pala, nung nagtanong-tanong kami dito, hindi siya binabaha. Never pa siyang binaha. So, elevated yung lugar na to. Ayan, so, samahan niyo po kami, ating pasukin yung ang lugar. Ayan, medyo makalat siya. 'Di ba? So, kasi talaga napabayaan. So, napabayaan siya. Ayan, so, ngayon makikita naman, na may nakatira siya before. Tapos, na foreclose na ni pag-ibig. Ayan. Whatever reasons, bakit siya na foreclose? Kasi, hinagkalat na yung mga gamit, ba diba? So, ayan, sa mga bago pa lang nakakanood, ang pagbibid po sa pag-ibig is as is or is po, Kung ano man po yung nakikita nyo, ayan na po yung mismo, yun kayong madadatnan nyo. Kayo na rin po ang magpapaayos niya. Ayan po. So, eto, yung mga bubong, dito yung mga cabinet, makalat, may mga gamit pa talagang napabayaan siya. So, ayan yung itsura niya. So, medyo marami, nalilinisin pagka nakakapanalo kayo dito. So, ayan, pati sa CR, sira na rin siya. Kasi nga, matagal siyang nakatenga lang siya ng matagal. So, kaya siya ganyan. Pero itong binisita natin na bahay na to is, ang lot area pala nito is 70 square meter. So, malaki na rin po yun, 70 square meter. And ang floor area naman is 32 square meter. So, dito, sa lugar na to, pwede rin mag-modify kung gusto nyo patasan yung bahay. Usually, yung mga dadaanan namin mga kapitbahay nila dito, naka second or third floor yung bahay nila. And, ang start bidding nga po pala nito is nasa 1,184,000 yan.
So, yun po yung start bidding nila dito. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, makikita nyo talaga napabayaan siya, no? Talagang napabayaan yung lugar na bahay na to. So, pero kung kayo, no, desidido kayo na ibid to, ayan, usually, ang ginagawa pala namin sa pagbibid is, tinataasan namin itong bid offer, no, let's say 184. So, nasa 1.2 na rin siya, no, more or less, 1.2. Let's say, SRP niya is 1.1, i-add po namin ang 10%. So, 10%, 5%, 15%. So, let's say, no, ang gusto kong i-add dito is 15% na lang. Diba? So, 1.184, no, times 50 natin, no? So, that's 177, diba? 600. So, ayan, isasama lang namin siya dun sa SRP niya, no? So, i-estimate mo lang din kasi siya. So, pwede na nasa 1.3, ikaw na yung manalo, 'di ba? Kasi iba naman iba-iba naman yung tatayaan ng mga tao. So, swertehan talaga siya kung magtataya ka sa mga ganito na foreclosed property ni Pag-ibig. So, kung ako sa tingin ko at 1.3 million, no, pwedeng may possible, no, na ako na yung manalo, mag-go na ako dun. Kung hindi naman, pwede mo siyang gawing 1.5, 1.4, so it depends. Depende siya sa'yo. Kasi, kung ikaw yung manalo, no, kung ikaw yung manalo dun sa binid mo, let's say 1.3, yung binid mo, yung 5% dun, is i-shell out mo siya. So, mag-shell out ka doon ng amount kung magkano yung 5% nung ibinid mo. So, ayan. Para mapasayo siya. Kumbaga, kung hindi mo kasi ma-provide yung 5% nung ibinid mo doon at ikaw yung first na bid winner, hindi mo ma-provide yung 5%, mapupunta yun sa second highest bidder. So, ganun siya dito sa foreclosed property natin. So, kaya hindi rin kami masyadong tumataya ng mas mataas. Kasi kung alam namin, no, na tinayan namin ng mataas, tapos wala naman kaming pang shell out ng 5%, sayang lang din siya na tatayaan mo siya. So, ayun, medyo kinikilatis namin yung mga tinatayaan din namin talaga. Yung sa tingin namin is kaya namin siyang sustain din and ma-provide yung mga kailangan na requirements. Ayan. So, yan po, no, dito sa Caloocan, Sierra Nova, Royal Tree. Ito po ay ating ipinapakita ngayon dito sa video. So, ayan po, no. So, ito po pala is nakapagtanong din pala kami, no, kung ano yung nangyari dito sa bahay na to. Pero usually kasi yung mga kapitbahay din, hindi rin naman kasi nila alam talaga kung ano yung pinaka sakto, no, na istorya na nangyari dito sa bahay. Pero yun, safe naman siya, no, kasi nga nasa foreclose naman na siya ni Pag-ibig. So, hindi naman na natin siya siguro kailangan, no, na parang may duda ka duda ka na tatayakan ng ganong amount kasi yan, very safe naman din sa Pag-ibig website. Ayan, so ito yung sa gilid ng bahay, no, may space dyan. Ayan, sa harap, no, pag napaayos yan, pwede mong lagyan ng parking. Yung puno naman, yan, katulad niyan, di ba may puno, pwede naman siyang putulin kung gusto putulin. Kasi usually nga yun, second or third floor yung mga kapitbahay dito So, tinataasan nila para, di ba, mas marami. Kung sa family, let's say family of 7, 5, so yung isang kwarto, dalawang kwarto, hindi siya sasakto, di ba? So, pwede mo siyang ipataas. Ayan. So, ayan po. And now naman, no, ayan. So, ayun yung sa atin, no, dun sa kapitbahay natin doon. Ito yung kapitbahay na isa. Actually, yung dun sa kabilang side yung napagtanungan namin. And siya yung may tindahan sa lugar na to. So, ito pala, no, yung tranche is OPA 1510045.
So, ayan yung ating tranche. Ayan. So, ngayon po is pabalik na po tayo, no? Dito sa area na to kung saan tayo kanina pumasok. So, ayan po yung kanilang guardhouse. So, yun din po pala, no? Sinearch din po pala natin dito mula sa Sandigan, Bayan, no? Papunta sa Tierra Nova is mahigit din po siya 1 oras, more or less 1 hour po siya inabot, no? Dun sa pagbabiyahe. Pero sa usual nga, no, kapag usual na merong traffic, syempre, mas mag-aala tayo ng time. Ayan, pero kung sanay ka na sa lugar na to, at taga rito ka, nakita mo tong video na to, gusto mo siyang tayaan, tingin mo is makakatulong sa'yo tong video na to. Ayan, mas okay po kasi 'di ba, mas nakatira na po kayo sa lugar na to. So mas sanay na po kayo. Ayan. So ito, no, pinapakita namin diyan sa Waze yung ating pinagpuntahan. So that's 56 minutes more or less po siya. Pero yun nga, may mga stopover. Syempre, hindi natin kabisado yung lugar. So medyo naliligaw tayo, mag-stop tayo, magtatanong, ganyan. So, ito rin po pala, no, sinearch nga rin po pala namin dito, no, na ito po ay safe din siya sa baha. Ayan. So, sinearch natin, no, safe siya sa baha. Hindi po siya nag-landslide. Ayan. Little to na, no, landslide hazard level niya, no, none. So, storm surge hazard level, none din po siya. So, safe po siya, no, sa lugar na to. Baha, flood, earthquake, diba? Hindi po siya prone doon sa ganong scenario. Ayan. So, next naman po is, ayan, sa P-box naman po din, para mas accurate po, no, yung ating sinasabi dito. Ayan. Sinearch din po namin siya na malayo po siya doon sa paglindol po. Ayan, sa earthquake. Ayan, as you can see, no? Ayan po yung ating pag-search. Safe din po siya. So, ayun po siya. So, ayun po, no, kung katulong po sa inyo ito, nagustuhan niyo po yung video na to, kindly, no, hit po yung subscribe button, hit the thumbs up din po, and kung may gusto po kayong malaman or gusto po kayong itanong, ayan po, comment down po lang below para sa next po na video namin, ma-address po namin kung ano man po yung nais nyong sabihin or mga question po niya sa amin. Thank you for watching, and I hope, no, ingat po tayong lahat, and thank you, much love po sa lahat. Bye-bye, see you po sa next video natin.